Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ipagkukwentuhan lang po natin na saglit lang naman siguro to. Yung, alam naman natin, di ba, ang mga kongresista po, sila yung bumubusisi po ng budget ng mga departamento ng gobyerno natin, pati na rin po sa lahat na nanghihingi ng budget. So, pero dito sa interview kasi ni Ted Filon, dito natin makikita na yung mga bumubusisi ng budget ng ating gobyerno wala bumubusisi ng budget nila. Kumbaga, sila rin pala yung magbubusisi dapat ng budget nila. So, halimbawa, budget po ng Kongreso na supposedly, di ba, galing din naman yan sa pera ng taong bayan, sa gobyerno. So, dapat yan binubusisi rin. So, ang nakatasan din palang magbusisi sa budget ng mga mambabatas natin, siyempre, both na yan, Kongreso at ng Senado, sila-sila rin. So, parang dapat sila na yung inuobliga nila yung sarili nila na busisiin kung saan napupunta yung kanilang mga budget. Especially, per congressman. So, dapat binubusisi. So, hindi lang yung per congressman, pati na yung kabuuang budget ng Kongreso kasi doon nila kukunin yung kumbaga doon nila pagpaparty-partihan yung budget ng bawat isang kongresista. So, dito malalaman natin sa interview ni Ted Filon na wala pala nangyayari talagang pagbusisi sa budget ng mga mambabatas natin. So, dito napaamin si Representative Arlene Brosas na walang nangyayaring ganun kasi paano mo nga naman bubusisiin yung budget ng inyong kinakasangkutan, kinakasangkutan, basta kinakabilangan mo. So, di ba? Dahil kung ikaw yung mag-o-oppose para busisiin yung budget na yan, malamang sa malamang, i-outcast ka para hindi ka mabigyan ng budget. So, dahil doon, hindi na pinag-uusapan. So, para mas maliwanagan po tayo, panoorin po natin itong interview ni Sir Ted Filon dito kay Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po muna natin itong interview ni Sir Ted Filon para mas maliwanagan po tayo na bakit walang bumubusisi sa budget ng mga mambabatas natin at bakit, kumbaga, ano ba yung dapat na proseso para busisiin yung budget nila. So, panoorin po natin ito. Sasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala. Wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo. So yung nga po ang tanong din namin. So is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget pero ang House mismo walang committee hearing, walang defense niyan sa committee at doon na lang po yan inaaprubahan sa plenaryo nang hindi man lang po pinagdidebatehan. So, dito yung pinakapunto rito kasi ni Ted Filon. Di ba, ang galing nilang, especially muna kay BP Sara na inuobliga nilang umattend si BP Sara, pati na rin yung mga department head para depensahan, mabusisi yung budget nila. So, dito pala sa nangyayaring pagbibigay ng budget especially sa House of Representatives, walang nangyayaring ganun. So, nangyayari, diretso kagad sa plenary at wala nang nangyayaring pagbusisi. Gaya nga sinabi natin kanina, di ba? Kung ikaw ay isang kongresista, bakit ka mag-raise ng isang committee para busisiin yung budget nyo? Siyempre, pag ginawa mo yan, yari ka dun sa humahawak ng budget. Diba, sabi nga ni BP Sara, dalawa lang daw ang humahawak sa budget ng gobyerno natin. So, kung ikaw yung gagawa ng paraan para busisiin yung budget ng kinabibilangan yung sektor,
malamang sa malamang, hindi ka mabibigyan ng budget. So, kahit sabihin mong opposition ka pa dyan, minority ka pa dyan, ititiko mo na lang yung bibig mo, pipikit ka na lang. Kaya nga dito, sabi nga ni Ted Filon dito, na-appreciate natin yung itong ginagawa ng Makabayan Black. So, kahit ako, medyo nag-iba rin kahit paano yung tingin natin dito sa tatlong party list na to. Kahit na most of the time, ramdam mo yung pagiging opposition nila, especially ngayon, hindi masyadong na-exercise. Kahit minsan nakikita natin na ang leaning nila nandun sa mga komunista, may mga time pa rin naman kapapano na masasabi natin, ma-appreciate natin yung ginagawa nila tulad nitong pagbusisi nga naman. Kung titingnan nyo, maganda naman kasi yung ginagawa nila. Tama naman kasi busisiin talaga natin yung budget. Ang nagiging problema lang kasi nung una, nakita natin dito, naka-single out lang na sila sa Office of the Vice President. Pero as a whole, hindi nila ginagampanan yung totoong trabaho ng mga kongresista. Siguro sila, active sila sa pagbusisi. Pero yung ibang kasama nila, may kaplastikan na lang, pakitang tao na lang. Kasi tulad niyan, siningle out nila si VP Sara dahil dun sa time honor and tradition na ibinigay naman sa Office of the President. Binusisi nila yung disallowance daw ng COA sa Office of the Vice President. Pero yung disallowance ng ibang departamento, particular sa DPWH, sa DOTR, saka sa Department of Agriculture, hindi nila binusisi ng todo-todo. Sabi nga nila, hindi nga pinagpawisan doon sa pag-depend ng budget nila. Tapos itong DPWH, dinagdagan pa yung budget. May nag-motion pa na dagdagan pa raw yung budget nila. So, hindi consistent, parang mas mararamdaman mo hindi makatotohanan yung ginagawa nila. So, lalong-lalo na rito sa budget ng Kongreso, na supposedly sinasabi nila, di ba, public office is public trust. Pero bakit dito sa budget ng House of Representatives, hindi sila mag-motion na busisiin natin yung budget ng House of Representatives para malaman din ng taong bayan kung saan ba napupunta yung mga budget. So, dahil siguro, sabi na rin naman niya kanina, na lagi naman daw silang, kumbaga, lumalabas dito na parang kontrabida, hindi na daw mawawala yun. Pero, hindi nila ginagampanan pagdating doon sa budget ng House of Representatives kasi nga, sigurado, tatanggalan sila ng budget or babawasan yung budget nila or hindi sila mabibigyan ng project. So, yun yung malinaw dito. Kaya hindi sila nag-raise ng ganong motion para busisiin yung budget ng gobyerno, ng kanilang departamento, yung House of Representatives. Hindi, pinagdedebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. ganun yung itsura. Di ba? Pinagdedebatehan nila yung budget. Siguro, pinagdedebatehan kung sino yung mas makakakuha ng malaking parte, sino yung kakaunti lang. So, wala naman daw nagtatanong. So, ano pang purpose para, alam yun, tsaka anong klaseng debate yung kung wala magtatanong. So, parang nangyayari, privilege speech lang na pagpapakita lang ng pagiging sip-sip nila sa kanilang House Speaker. Puro papuri na lang ang mangyayari, wala nang pagbatikos. So, sila, hindi na rin nila gagawin. Kasi budget din naman nila yung masasagasaan pag sila kumontra dun sa tradisyon na ginagawa nila na hindi na binubusisi yung budget nila. So, galit na galit sila dun sa tradisyon, sa time honor and tradition na ginagawa nila sa dalawang mataas na posisyon ng gobyerno natin. Pero sa tradisyon nila, okay lang. Kasi makikinabang sila. Kasi dun sa dalawa, wala naman sila pakinabang dun. Ang magiging pakinabang lang nila ay yung pagbatikos nila para, alam niyo yun, publicity, para kung sakasakaling, yun nga, tulad ng ginagawa ngayon ni Franz Castro na may planong tumakbong senador, siyempre, part of publicity yun. Pwede niyang gamitin slogan niya sa kanyang kandidatura. Pwede niyang gamitin
kumbaga magiging edge niya kuno sa ibang mga kandidato na lumalaban daw kuno sa korupsyon. Pero kung titingnan nyo, never naman nilang pinaalam o pinakita kung saan napupunta yung budget nitong tatlong makabayan block na to. Ganyan. Walang nagtatanong, walang parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. So, yun sa plenaryo siya yung time na yun. Baka takot magtanong ang mga kongresista. Tapos kami, hindi naman na namin nabubusisi kasi nga, ang dami rin namin inaasikaso. But anyway, so, diba? Hindi nila binubusisi kasi marami daw silang tinatrabaho. Pero kung iisipin mo, ganun pala. Marami kayong tinatrabaho pero ang tinanggal yung pag-usapan is yung budget ng mga kagaya ng kongresista sa budget ng mga mambabatas. So, kumbaga, pinaka-list na yun sa pinakalistahan ninyo na bubusisiin nyo. So, ang number one na nasa listahan nyo is yung OBP lang kasi yun yung pinakamainit na issue ngayon. At kumbaga, andun yung compass, andun yung utos, andun yung request sa inyo para, alam nyo, para sa pagdating ng 2028, hindi na makaporma si VP Sara. that's a good point. Opo, yes ma'am. Actually, well ma'am. taken point. Opo, pero ma'am, kami ho dito, sincerely ho, we appreciate your presence kasi tatado na lang kayo dyan eh. I mean, alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo, kasi ang daming departamento, ang dami pong dapat busisiin, kayo po'y tatatlo laang, at sa panahon din po ng botohan, kami naman po'y tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto. And we appreciate that, Madam Chair. Hindi po ako Madam Chair. At hindi ako magiging Madam Chair kasi minority ako. Yes, ma'am. Hindi po kasi dinadaan ko lang sa presiding officer na si Chacha. Okay. Third Yan person Madam po Chair ako. natin, Opo, DJ opo. Chacha. Kung ako ang presiding chair, gagawin po kitang Madam Chair. Okay, sige. But I cannot do that. Okay. Oo. Anyway, sige po. So imparting po, Ma'am Arlene, dito po, ang atin lang po, paano ho namin to ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes. Opo. Oo. So, Puyat na nga opo. kami. Opo. So, plenary. Grabe, ang daming dokumento. Hindi Yes, pa- ma'am. So yun, nasa plenary na yung budget ng House of Representatives. So, kumbaga nalalapit na yung pagbibigay ng budget sa kanila. So, malapit na nila ma-receive yung kanilang mga magiging budget para sa mga proyekto na hindi natin alam kung anong mga proyekto at kung saan ito o kung sino yung makikinabang sa mga proyektong gagawin ng mga mambabatas natin. Kasi hindi naman natin makikita kung saan nila gagastusin yung budget dahil nga ang kailangan lang nilang gawin para sa kanilang liquidation ay certification lang. So, hindi na kailangan mag-produce ng resibo, hindi na kailangan i-itemize kung saan nila ginastos, pero lusot na sila sa COA kasi as long as nakapaglagay sila ng certification na nagamit na nga nila ng maayos ang kanilang pondo, kinukonsider na nagastos nila ng maayos yung kanilang budget. Pero siyempre, kung titingnan naman natin, maraming mga proyekto na binibigay o sinasubmit yung mga mambabatas natin. Pero kung titingnan mo sa mga probinsya, kasi yearly, di ba, binibigyan sila ng budget. So, dapat yearly, meron silang nagagawang proyekto sa kanilang mga nasasakupan. Pero mapapansin mo, kada probinsya, nakikita mo yung kahirapan. Di ba? Andun yung kakulangan ng eskwelahan, kakulangan ng ospital, kakulangan ng kalsada. Di ba? Hanggang ngayon, yung farm to road market nga, di ba, hindi pa rin nakukumpleto. Bakit? May budget dyan para, kumbaga, may request dyan yung mga kongresista natin, mga mambabatas natin. Pero bakit hindi natutuloy yung project? Pag minukat-mukat mo, pag tiningnan ng DPWH ng COA, makikita nila na ito pala hindi pala nagagawa pa, nasimulan lang pero hindi tinapos. Or wala talagang nagawang project pero nanghihingi na kagad ng pang-maintenance para sa project na hindi pa naman nasisimulan.
Di ba? Bakit ganun na nangyayari? Yes, ma'am. Ibang mga ahensya. And Oo. sabi nga nila, ginusto mong maging miyembro niyan. So, yan ang mga kapalit yan. Di ho ba, no ha? So, ngayon pong aming katanungan, ma'am, ito po lang naman po tanong and we will respect kung ano pong inyong sagot dito. So, do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the House? Oh yes. Ito na yung challenge ni Ted Filon. Kung itong Makabayan Block daw ba, i-scrutinize yung budget ng House of Representatives. Dahil nga, kumbaga, dito, kumbaga rito, paano ba natin sasabihin? Parang harap-harapang pagtatanong ni Ted Filon kung ano bang gagawin ninyong tatlo. Considering niyalaban nyo yung pagbusisi ng budget ng gobyerno natin. So, in-expect ba, sabi ni Ted Filon, ni-expect ba namin na mag-raise kayo ng motion para busisiin yung budget ng House of Representatives? Ang sagot ni Arlene Rosas, yes daw. Oo. Kasama din naman yon sa ating duty. We will. Kasama yun palagi. No? Opo. Sige po. So, abangan po namin. At kung sino, Ted, ang magtatanong, di syempre mag-aano pa kami, mag-aalaman pa kami sa Makabayan. Oo. Tapos biglang bumawi na parang, oo, tatanungin namin yan, kami yung mangunguna. Pero syempre, aaralin muna namin. So, ang ending niyan, kaplastikan lang yung sagot nito ni Arlene Rosas. Masabi lang na may gagawin sila. Pero, abangan natin kung meron silang gagawin talaga. Kung wala, talagang kaplastikan lang yung ginagawang budget deliberation, yung pagbusisi sa mga pera ng taong bayan na inaalat sa mga iba't ibang department ng gobyerno natin. So, abangan natin kung talagang mag-raise ng motion itong Makabayan Block. Pag yan ginawa nila, bibilib ako sa kanila. Gawin nila yan yung mag-motion sila para busisiin yung budget ng House of Representatives. Sasaludo ko sa inyo, gawin nyo yan. Pero tingnan natin, abangan muna natin kung itong mga to mag-raise talaga ng motion. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.